I see that the public attorney's office is here. Uh, Attorney Acosta, Attorney Persida Rueda Acosta. How many resource persons do you have with you, ma'am? 3. Okay. Can you name them, please, ma'am? Just speak onto the phone, the microphone. With the permission of the Honorable Chairman, we have here victims of alleged tanim or laglagbala, Mrs. Rowena Otik, Ms. Rufina Cruz, and Mrs. Milagrosa Cadiente. Mrs. Milagrosa Cadiente. Magandang hapon po sa inyo at maraming salamat sa pagpunta nyo rito ngayong araw na ito. So we have, yes, Miss Ople. Yes, sir. We also have the legal counsel of Miss Gloria, si Attorney Spaki Farolan, and Yes, also a representative of Attorney the OFW Coalition po, sir, si Miss Gemma Comisos. Si Okay, okay then. Maraming salamat po, Mr. Chair. Unang-una po, ako po ay nakikisimpatya sa ating mga biktima at humihingi rin po ng tawad sa inyong mga naranasan. Ako ay nagpapasalamat kay Attorney Acosta sapagkat nung mga araw po na nagkakaroon ng mga ganyang problema, kayo po ang naging mukha ng gobyerno na nagbibigay ng simpatya sa ating mga pasahero. Nais ko rin pasalamatan yung mga NGOs at si Ms. Ople na talagang tumutok dito sa mga individual na kaso na ito, na dapat sana talagang ang gobyerno at ang mismong mga namumuno sa NAIA ang nakialam upang masuri kung ano ba talaga nangyari. Sa unang tanong ko po, kay Aling Gloria, kayo po ay nagbabalak na sana o kayo po ay pabalik na sana ng Hong Kong nung nangyari yan sa inyo? Opo, ma'am. Meron pa po ba kayong trabahong babalikan sa Hong Kong ngayon? Yan ang hindi ko po masagot, ma'am. Hindi niyo po masagot dahil sa mga nangyari sa inyo? Opo, ma'am. Nakakausap pa ba ninyo ang inyong employer doon sa Hong Kong? Isang beses lang po, ma'am. At anong sinabi sa inyo? Kailan kayo na kailangan bumalik doon? Sinabi ko na kung pwedeng makausap ko siya, sinabi niya sa 14, sabi niya po. Sa DOTC o kung anumang ahensya ang namamahala dito, sa mga aberyang nangyayaring ganyan, meron ba tayong indemnity o pwede man lang matulong sa kanila sapagkat nakita naman natin na naaberya at nawalan sila ng kabuhayan dun sa mga panahon na yon? Sino po ang pwedeng sumagot? Kasi normally, General Manager Honrado, kung ang airline ang nagkakaroon ng kasalanan, nagdelay ang flight, meron na po tayo ngayong sinasabi na dapat ay bayaran nila yung pagkain o yung tinitirhan, palitan yung mga nawawala. Ano po kung ang airport naman po ang nagkulang, ano naman po ang inyong ibinibigay sa mga katulad nila? Your Honor, I don't know of any provisions in the budget or any COA allowances for that purpose. Siguro dapat isipin natin yon sapagkat kung ang mga airline ay may serbisyong ginagawa, negosyo rin nila yan. Ganyan din naman ang airport. Serbisyo ninyo, pero kayo ay kumukolekta rin ng fees. Kaya dapat ay meron kayo, pag merong naaberya dahil sa pagkukulang natin ninyo sa airport, ay dapat bigyan rin ng kasuklian yon. Yun pong isang bagay. So, Ma'am Gloria, kayo po ay na-detain ng isang araw, hindi po ba? Isang gabi? 2 gabi po. 2 gabi. Kayo po ba ipinakain naman nila? Hindi po. Sarili ko po. Anong ibig niyo sabihin? Nandun kayo, hindi man lang kayo inalok na kumain na ba kayo, bibila namin kayo ng pagkain o ano, wala? Wala po. Ano pong ginawa niya? Nagpabili kayo ng pagkain sa kanila? Noon na-detain po ako ng October 25 po, wala akong kain po. Kumain lang po ako noong dumating yung anak ko kinabukasan po. Kahit tubig. Ako po'y humihingi talaga ng paumanhin sa inyo. Sa ngalan na rin nila na dapat ay ginawa nila yon man lang
na meron silang malasakit. Sino po, meron ba kayong nakita sa kanila, ni isa man lang sa kanila na humarap sa inyo para kausapin kayo? Siguro si General Honrado na humarap ba sa inyo? Ngayon ko po lang nakita po. Si Yusek Rolando Recomono. Hindi po. So ito yung head ng security group. Hindi niyo po sila nakita. Hindi ko po nakita doon sa na-detainan ko po. Talagang itong nakakalungkot at nakakadismaya. Kahit man lang sa ibang lugar, ano bang klaseng bansa ang ating bansa? Ito naman, kaya naman natin siguro magpakain sa mga ganito na pinaghihinalaan pa lang. Kung yung mga preso nga pinapakain natin, sila pa kaya? For the one that was detained also from the White family, you were detained for how many days? 6 days and 5 nights, ma'am. In the 6 days and 5 nights, did they take care of you? Did they give you meals? They did, yes. They did. The airport authorities did. Yes, ma'am. Sa kanya naman meron. Pero sa ating sariling OFW, wala. Wala po. Or is it, ma'am, Miss Zoleta, meron po kayong gustong idagdag? O baka ikaw nagbibigay no, nakala lang niya galing sa airport. Meron po siyang baon na pera, so umorder po siya ng pagkain. Pero ang ibig niya daw pong sabihin, in-offer naman po siya na kung gusto niyang kumain, pero hindi daw po niya kinain. Pero may offer po sa kanya. Okay. Inofferan siya kung gusto niyang kumain. Apa. So you were asked if you wanted to eat, but it was actually you who purchased for your food. Okay. That's just being clear. Para sa ating mga OFW, gusto ko marinig si Miss Susan Ople. Ano ba sa tingin mo ang dapat sanang ginawa ng ating airport manager o yung sistema para matulungan yung mga ganitong mga nangyayari, yung ating mga biktima? Kung may malasakit po, maraming magagawa eh. Yun naman po ang malinaw. Tulad po sa kaso ni Nanay Gloria, hindi naman po tama na 5 lalaki yung nagtatanong sa kanya. Walang nagpaliwanag ng karapatan niya. Hindi niya po kasi talaga alam yung batas eh. Wala naman nagsabi sa kanya at siya ay ang iniisip lang niya yung flight niya sa Hong Kong. So sa tingin ko po, kung meron lang din sanang coordination at the start, may OWA desk po doon, may POEA desk po doon. Ang hindi ko po maintindihan, kung alam nila na OFW yung involved, bakit hindi hiningan ng tulong din yung OWA at yung POEA? Total nandun na rin naman sa terminal para meron din namang umaagapay unless may ibang motibo na involved. Pero yung mechanisms nandun din sana. Bahagi po yung OWA at yung POEA dun sa 22 agency siguro na binabanggit ni GM Honrado. Alam niyo, ma'am, maraming salamat at nabanggit ninyo yan. Dahil baka hindi nga alam ng mga OFW na dun sa mga lugar na yon ay merong OWA tsaka may desk silang pwedeng lapitan. Importante yon. So, ito nga yung sinasabi ko. Pag nagmi-meeting regularly, may koordinasyon, may sistema. Enforcement lang nga dito, iba yung investigation, iba naman yung counseling or yung or legal advice. Dapat talaga, GM, kasama po yun talaga sa team na pag meron nag-i-inspection doon, dapat pag meron silang suspetsa, security, anong tawag dito, enforcement lang naman yung inspectors lang naman sila, di ba? Wala silang karapatan na mag-aresto doon. Dapat merong abogado na kasama kaagad. Hindi po ba dapat ganon? Ma'am, yung sa amin po, the procedure po, but we are not part of the loop as far as the screening and the prosecution. Hindi po kami kasama dun sa... You're not part of the loop as far as... Screening and the prosecution po. Screening? And the filing of the case. Screening of the... Passenger po. Of the passenger. The screening of the passenger is the sole authority vested on OTS. At yung filing of the case po is the exclusive domain po ng PNP. But again, you're supposed to have had coordination through the council. And that's the main reason why, again, if there was coordination, even if one particular responsibility rests on a particular department,
you should, again, you said you coordinate. Dapat nagtutulungan talaga kayo pagdating dito sa mga nagiging biktima natin. Gusto kong tanungin si Attorney Acosta. Ma'am, bigyan po ninyo, paano ba natin mas mapapaayos ang ating sistema sa pagtulong para mabawasan ng biktima, matulungan ng biktima, at yung gobyerno, ano ang naging kakulangan natin dito? Kung pipili kayo ng naging kakulangan, ano po yun? With the permission of the Honorable Chairman, mahirap po yung tanong, baka magalit sa akin sila. Hingi din po ako ng permiso. Maganda po yung tanong, sapagkat ito'y problema ng ating bansa at ang imahen ng ating bansa ay nakasalalay dito. Sana po, kung may na-apprehend ang OTS, may PAW naman po tayo sa Pasay, 5 minutes to 10 minutes nandun na ho yung PAW. Tawagan yung PAW para maproteksyonan ang karapatang pantao ng ating mga OFWs, ng ating mga bisitang foreigner, at gayon din yung mga traveler. Kasi yung pong nangyayari na yan, mukhang talagang marami pong lapses. Kay Mr. White, wala po siyang counsel nung hiluhin siya. Nung dalhin sa ABSICOM, walang counsel. Sa piskalya, wala ring counsel. Kaya hindi po naproteksyonan ang kanyang karapatan. September po nangyari yan. And then may private lawyer siya, so hindi po kami naka-intercede. Si Manang Gloria din, walang counsel. Hindi rin po nakatulong ang PAW dahil hindi namin alam ang kaso niya. Nadinig ko na lang sa TV, October 25, 26 nangyari. Here comes November 3, nadidinig ko na yung si Ma'am Toots sa radio. I-post ko nga sa Facebook ko. May, punishable by reclusion perpetua yung nagpa-plant. And then, tawag sa PAW, hotline, 9299436. Pati po yung personal phone ko, binigay ko sa public. And then, ang dami na hong nag-share, nag-like, naging viral. And then, November 4, tumawag po sa akin si Mr. Dominic Almenor ng DCMM at si Dante Jimenez ng BACC. Merong 5 huli, walang abogado sa ABSICOM. So, sinugo ko po yung aking 2 PAW lawyers from Pasay. Si Attorney Erwin Angeles at si Attorney Pedro Mabasa. Kasi MC po ako sa PAGBA, sa Philippine Association of Budget Officers of the Philippines. Di po ako makaalis. Bumalik po sila after 4 hours. Sabi niya, Chief, bigo kami, hindi namin napalaya yung 5. Bakit? I-inquest pa rin Ganon. At submitted for resolution pa raw, sabi ng ABSICOM. May 77 years old doon, si Lolo Santiago, sakitin, PhilAm, papuntang LA. So, galing pong Iloilo, pumasa sa screening sa Iloilo to Manila, bakit sa Terminal 2, nagkabala? So, tanimbala po talaga yan, maliwanag pa sa sikat ng araw. And then, sabi ko, sige, tapusin ko lang to, pupunta ko sa piskal, ipaparelease ko sila for further investigation. I argued before the city prosecutor, si Prosecutor Nolasco Fernandez, what if ang senador ang matamna ng bala? What if kung judge? What if kung justice? Anong gagawin mo? Papakulong mo din? So, I am now moving for further investigation. Sabi niya, sige, granted, PAW chief Sabi ganon, hindi ka ako, walang biro dito. Isipin mo na lang, nakakaya na tayo. So, sabi ko, sige, eto na yung mga papel. May private lawyer yung isa, yung matanda, sabi niya. Wala naman yung lawyer niya, na private lawyer. Tignan natin, sabi ko, 5 po yun. Si Miss Rowena Otic, Mrs. Milagros Cadiente, at meron pang 2 babae. Si Melody po, OFW, hindi na po nakapunta sa Qatar. Hanggang ngayon po, bedridden siya, may sakit. Siya po yung hinimatay. Nakakala ko mamamatay, buti po, first aider ako ng Red Cross. So, ang nangyari po, yun nga po. And then, pagdating po namin doon sa ABSICOM, yun, yung piskal, sumama. Buti sumama yung prosecutor. City prosecutor, napilit ko pong sumama, kasi baka hindi po ako paniwalaan ng ABSICOM So, pagdating doon, napalaya po namin yung 5. Kahapon, nag-move na po kami for dismissal, sapagkat 5 na po ang napadismiss naming kaso. 20 na po. Sa span ng 1 week, 7 days, November 4 to November 11, 20 po ang nakasuhan. 20. Yung iba sabi anting-anting, yung iba sabi tanimbala. 5 na po ang dinismiss ng ating mga piskal. Talagang dismiss na po. Ang ground is no intent to possess, no animus possidendi. May desisyon na po ang Korte Suprema dyan. Dapat alam po ng pulis yan. Saka po yung amulet, hindi po ammunition yan. Lalo ko wala ng primer, yung tinatamaan ng gatilyo. Hindi na po bala yan. Palayain nyo na. Huwag na nyong kasuhan. Kaya po kahapon, may 2 na naman po. Dadali na sana sa piskalya. Nagmi-meeting po kami ng OWA, POA, sa opisina nyo po. Sir Honrado,
Pero wala po kayo eh. Pero alam ko dapat kasama po namin kayo doon. Sabi ko, wag na tayo magsayang ng panahon. Yung OWA administrator po, si Ma'am Rebecca, si Yusek Kakdak, yan. Sabi ko, wag tayo magsayang ng panahon. Dahil yung dalawang lawyer ko kanina pa doon, umaga. May dalawang dadali na naman sa piskalya, i-inquest na naman, ikukulong na naman. Habulin natin. So, yung pong taga-ABSICOM na nandoon, kaklase nung isang escort ko, so pinakiusapan ko, tawagan mo yung ABSICOM, wag mo nandalin. Magmo-motion ako dun sa ABSICOM. Buti wala na si Colonel Layog, inalis niya yata, sir. Nawala na yata yun. Pumalit si Colonel Samala. Ang dami pong media doon. Sabi ko, I am moving for the dismissal of the cases of these 2 OFWs papuntang Taiwan. Ayan, hindi makakasakay. Paano yan? Mawalan ng trabaho. What is your ruling? Sabi kong ganon. Sagot nung nasinda ko yata, granted. O, hindi po nakasuhan sa piskalya. Bakit po? Bakit nyo nasabi nga? Dahil nga yung bala nila, dala nila, walang laman? O ano po? Kasi usually, pag anting-anting nabili sa Quiapo, wala nang pulbura yon. Kasi wala mahuhuli rin sila doon ng pulis. So, ganun po yung dalawa na yon, walang pulbura? Well, ang tingin ko po, wala na yon. Kasi sa Quiapo, kung magtitinda sila ng actual bala, huhuli sila ng pulis Maynila. Usually, ang ginagawang anting-anting, fired bullets na po yan. Wala nang primer sa ilalim. Gun holder po ako since 2005. Pero kaya nga po, yung nakita ninyong dalawa na yon, ang tingin nyo ay hindi na threat itong mga bala na to. Hindi po. Tsaka wala silang animus possidendi, intent to possess, an ammunition. Hindi nila gagamitin pamputok yun. Kasi wala silang dalang baril. Baril. Opo. At yung pong hinukay namin, para sa kaalaman ng lahat, yung Sulpicio, yung MB Princess, doon sa Romblon, nakahukay po kami ng 100 bangkay doon. Yung lumubog, dahil iniwan na po ng MBI noon eh. Kami na po nagtuloy. So, ang punto doon, nakakuha ko kami ng maraming kababayan natin, yung kanilang bangkay, may nakasabit na bala na amulet. Totoo po yung sinasabi ng ating mga kababayang, mula pa sa ating mga ninuno, may kasabihan na yung bala na yan, kay fired o hindi, amulet laban sa aswang, manananggal, multo, mga impacto, ganyan. Kaya ngayon ang pangaral ko sa kanila. Pero hindi po gumagana sa airport yung... Hindi dahil nadali ho sila ng mga devil's advocate dun eh. So, sorry po. Pero po, ito po, tama po yung ginagawa nyo, sir. Ma'am, mabuhay po kayo. Panahon na, tuldukan na po natin itong pagkukulong sa mga kawawang OFW, sa mga senior citizen. Si Lolo Santiago po, halos mahimatay. Hinay blood. Si Melody nagkikisay doon. Natakot ako, baka mamatay, nandun ako. Kaya dinasalan ko nga siya, Lord, tulungan niyo po ito, mabuhay pa to. Kasi kawawa rin yung mga ABSICOM. Ngayon, sabi po ng mga ABSICOM, eto, pasensya kayo, sir, ha? Tinulungan ko kayo noon, yung mga kasamahan nyo. Kahit may magalit sa akin, di ba, General Honrado? Sabi ko, tulungan kayo ng PAW, tulungan nyo rin itong mga kababayan to. Ba't yung pa kinakasuhan? May bala eh. Ano ba yung bala na yan? Sabi kong ganon. So, ang punto doon, may mga batas tayo na, yung desisyon ng Korte Suprema, nandyan eh. Pag walang intent to possess and walang intent to fire a bullet, walang violation. Napakaliwanag po yan. So, yun po yun. So, sa tingin ko po, pag-aralin uli natin ng batas ang ating mga ABSICOM na seminar, tama po yun. At doon sa OTS, mag-revamp po tayo. Yung mga contractual, tanggalin natin dyan. Kasi sa batas, yung planting of evidence, ang mapaparusahan ng reklusyon perpetua ay mga public officers, regular workers in the government. Hanggang contract of service, contractual po yung ating mga nag-i-screen dyan, hindi po matatakot yan dahil hindi sila madidismiss from service. Hindi mabigat ang parusa. Walang perpetual disqualification. Kaya po sa tingin ko, tama po ito. Napakagandang pagkakataon upang tuldukan na ng ating mga senador ng Blue Ribbon ang problemang ito. Kawawa po sila. Nung kunin ko po itong 5, gutom na gutom. Pinakain ko po dun sa katabi ng baby na choking, 12:00 na ng gabi. At meron pa po ako isang experience, pasensya na po. Merong isang prosecutor, babae, pumunta doon, galit na galit sa akin. Bakit to pinalaya namin si Lolo Santiago? Yung 77-year-old ay may private counsel. Sabi ko, so what if there's a private counsel? Nung sunduin ko po sila, yumakap na lahat sa akin, ayaw na magpaiwan. Nasaan siya nung oras na yon, yung private counsel na yon na sinasabi nila? Dapat matuwa sila, magpasalamat sila. May mga PAW lawyers na tumutulong sa ating mga kabayan. Bakit sila nagagalit? Ano kaya yun? Sabi ni Tito Noli de Castro, baka member ng sindikato. Sabi ko, sir, hindi ko po alam. Bakit sila nagagalit?
Kung ang mga anghel sa langit natutuwa at may nakakalaya na walang sala, di dapat matuwa rin sila. Ano sila, anghel ng demonyo? Hindi nga umaandar ang anting-anting sa kanila. Attorney, maraming salamat kayo nagiging mukha ng gobyerno sa pagkalinga. Dahil nga nakikita natin may dalawang mukha ang gobyerno dito. Wala na po akong tanong. Ang gusto ko lang sabihin, ang kakulangan talaga dito ay dalawa lamang. Talagang compassion at saka common sense. Dun sa iba sa kanila. Kahapon po, sa umaga may board meeting kami. The whole afternoon po nasa opisina ako hanggang alas 6:30 ng gabi. I didn't receive an invitation from you to join me, although I've met the people, the undersecretary from Dole the day before. Just for the record po, you never invited me to join your meeting. Yes. Okay, you can respond, Ms. Acosta. Sir, kasi 1 week before, pumunta sa akin si Yusek Lagunsad ng Dole. Doon daw po ang meeting sa inyo, sa Terminal 2, conference room. Kaya expected ko po, kasama namin kayo, dahil teritoryo nyo po yun, kaharian nyo po yun, yung airport. Tapos kayo nga daw, nung hapon, may meeting. Alas 2 po yung meeting ng hapon kahapon. Mr. Chair. Opo. Di ba may CCTV po kayo? Siguro nakita ko ng mga empleyado nyo papasok. Nandun din yung taga POA, OWA. Okay. Opo. Okay. Ms. Ople? Yes, Mr. Chairman, maigsi lang po. Just to, in connection do sa sinabi na yung stress ng mga nabibiktima, kahit po yung mga OFWs, and this is also in relation to the comment earlier made by Senator Cayetano, I just want to read a very brief message from an OFW po na pabalik na po siya to Singapore. Please proceed. Sabi po niya, Kasusan, magandang hapon po. I'm on my way to NAIA Terminal 1 now at halo-halo na po ang stress at pagtaas ng blood pressure ko. Ang nararamdaman ko kasi hindi ko po alam kung anong mangyayari sa amin ng husband ko. Wala po akong maisip na iba na tatanungan at gagawin kung in case po may mangyari sa amin. So, ibig ko po sabihin, hindi lang po to, alam ko po sabi nyo, isolated case. Pero hindi lang po ito yung first time na may mga nagbe-message sa akin ng ganito. Dati po, sir, ang iniisip lang namin sa Ople Center, yung mga kaso na kailangan i-rescue doon sa ibang bansa. Ngayon po, papunta pa lang sa airport namin, nagme-message na sa amin na in case may mangyari, sana masaklolohan sila. And this is it's unquantifiable. You cannot say specifically ilan yung numbers. But I can attest, sir, the climate of fear is really there. And it will take a long time for you to do something to regain back their trust po. Okay. I think it's very clear that it's because of these hearings, these issues are coming out at klaro talaga, gentlemen, na merong takot na nararamdaman ng mga kababayan natin, either takot pagpupuntang airport or galit kung hindi sila pupuntang airport. Something has to be done, and these hearings are towards that goal. Secretary Abaya, I see that you want to say something. Just a comment on the last topic. We are coordinating with OWA and POA, and we want to enter in a MOA, although belatedly, alam kong medyo huli, naramdaman ko ito, but in order to further strengthen yung cooperation ho namin para mas aware kung baka hindi rin sila na-realize na meron silang katungkulan din sa mga ganitong mga issue. Ganun din, na-appreciate namin ang ginagawa ni Attorney Acosta at hinihiling ko nga, mas maganda kung makapag-poste rin sila ng PAO mismo sa mga terminals mismo. Alam ko may kakulangan sila dahil Pasay po yan, but mas mararamdaman ng ating mga OFWs yung presensya ng gobyerno kapag ang PAO mismo ay nandun sa terminal. That's all, Mr. Chair, and thank you too. Thank you. Before I turn over the floor to Senator Cayetano, I'd like to appeal, lalong-lalo na sa ABSICOM natin, sapagkat base sa mga mga nagtestigo, doon pumapadpad sa inyo at doon tumatagal
At I'm appealing that you should have more compassion for the OFWs, lalong-lalo na yung mga experience ng iba, hindi daw pinapakain, hindi ni ho ni ha, ni walang nag-offer sa kanila. Pati yung mga basic rights, yung karapatan, ay hindi na-explain sa kanila. So I think you have to review your procedures and reorient your personnel, lalong-lalo na bigyan ng pagmamalasakit sa ating mga OFWs. Mr. Chairman, do we have a round each? Yes, I'm going to turn over to Senator Cayetano. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'll take off from where Ms. Ople, the fear. If you read the Bible, ilan beses doon, dozens of time na sinisimulan na do not be afraid. Kahit sa ibang tinuturing na holy book ng ibang religions, the assurance of the Lord always not to be afraid. Because Ms. Ople and the OFW who sent that message hit the nail on the head. The main point na parang hindi makuha ng gobyerno, no, is that in NAIA, there is a spirit of fear. The pictures you see in Facebook where they wrap the baggages with plastic, or I call it bulletproofing. Hindi yan yung bulletproof na hindi tatama ng bala, kundi bulletproofing na hindi malagyan ng bala. Meron din fear yung employees. Napapasok lang sila doon, mababa sweldo nila, mapagbintangan sila ang nagplaplanta. As Senator Po said, hindi naman lahat. Kung meron isa o dalawa out of 100, lahat tuloy feeling nila suspetsya sila, di ba? But the reality is, sirs, to the honorable gentlemen who are before us today, you cannot deny that turista, foreigners, OFWs, even the Secretary of DOT, Secretary Jimenez already said, let's stop talking about it. But how can you stop talking about it when the first thing you do when you're going to the airport is say, will I get into the plane without being harassed or without bullets being planted in my bag, no? So, let's start with this. Do we agree, Secretary and the honorable gentleman before us, that in layman terms, that the OTC, MIAA, OTS, ABSECOM, it is your job to make the airport safe and make our passengers not only feel secure, but they be secure? Yes, Your Honor. Yes, correct. So, Sure. Mayor Duterte was also not sure that in Davao wala o meron. But by making that statement and doing those simple things, putting additional police na hindi taga-ABSECOM doon, by putting CCTVs, na-assure na sila eh. Kayo, nakita mo yung OFW na papunta ngayon sa NAIA? Nag-text pa kay Miss Ople na, ma'am, anong gagawin ko pagdating doon? So, kung nanunood, nakikinig sa'yo ngayon po, sir, or kay Secretary Bayo, can't we, no, we're already in the Senate eh. Can't we now tell them, huwag kayong matakot, at pagplantahan kayo, hindi kayo kakasuhan, makakauwi kayo. Justice Acosta here, the POWhead, already, ito yung Fajardo versus People case. Ma'am, correct ba? Okay. Ang daming nagfa-file ng bill na i-decriminalize. Hindi kailangan eh. Sinabi na, if the police in the investigation, if your security group finds that wala silang intent to possess, duda kayo na nilagay, you don't have to file a case. Sabihin nyo, sumakay na kayo sa aeroplano. So, let me follow up, sir. Hindi ba yun ang you used to have a security council in the airport before Yes, your Your time? Honor. And you abolish it, sir, right? No, Your Honor. Oh, In fact, we strengthened it. Can you go We strengthened it. Can you go to slide number 5? The next slide. The next slide. Ayan, no, ni-report sa interaction eh, because your predecessors, no, during the time of Hindi Tuwid na Duan, during the time of GMA, President Arroyo, may security council kayo. So, hindi lang ABSECOM ang magde-decide. Magkakasama kayo, i-report sa security council, sir, may nahulihan ng bala. Titignan ngayon, OFW ba yan? Oo. Pabalik-balik ba sa airport? May kaso ba yan? Terorista ba? Hindi. Pasakayin mo na. You took that out. No, Your Honor. We just changed the name. Oh, what's the name now? MIA Security Council po. Okay. Does that MIA Security Council review all of the cases o binabato nyo lang sa OTS at saka sa ABSECOM?
I'm sorry, Your Honor, but we don't review each and every case. Oh, but in the past, during the time of Gloria Macapagal Arroyo, they did. That's why hindi sumabog. Meron ng laglag bala nun. Meron nagdadala ng amulets nun. So, ibig nyo sabihin, sa baluktot na daan, yung OFWs hindi naharas, pero sa tuwid na daan, mahaharas tayo. Couldn't you have just talked to that Security Council? Couldn't you have talked with General Balagtas? Haven't talked to the PAO and say, ma'am, ano ba talaga batas dito? Bakit dati, pag OFW nahulihan, kahit sabihin niyang dala niya at sinabi amulet pero hindi live, hindi na kinakasuhan. Bakit ngayon? This isn't new. This has been happening for decades in our country. Parang hulid up yan. Kahit saan may hulid up. Ang punto po dito, sir, how these people in this room now have been handling this. You blame media, you blame people, you say na pinapalaki ito. But your handling of it. It's been 60 days since the case, or ano ba ngayon? November 12. September 11 yun, 2 months. None of you here have interviewed them. May I just interrupt myself and ask the other alleged victims here. Kayo ba in-interview na ba kayo ng kahit anong opisina po dito? Ma'am, pwede isa-isa yung pangalan nyo tapos or yung counsel po. Good afternoon po, sir. Pakisabi lang pong pangalan. Tapos Ako po si Rufina Cruz, 65 years old, sir. Oh, ma'am. Kayo po ba, nakausap na ba kayo ng kahit anong opisina dito? Never OTS? po. Hindi pa. Kailan po yung nangyari sa inyo yung kaso? November 6, 2015 at 5 o'clock in the morning. Okay. Next, ma'am. Sino pa po? Good afternoon po. Ako po si Rowena Otic. Ganun din po. Kailan nangyari, Rowena, yung November 3 po, Okay. ng 2 p.m. po. So, wala pang kumausap sa inyo sa 4 na opisinang ito? Wala po. Nag-overnight pa po kami dun sa Aviation. Wala pong lumapit. Pero dinideny nyo, no? Nadala nyo yung bala? Yung sa akin po kasi, dalawa po yung nakuha. Yung isa po, una pa lang inamin ko na kasi yun po, anting-anting din, tapos walang laman, may palo na, wala pong pulbura. Walang pulbura, okay. We'll let you talk mamaya and go to your case, ha? But sa point ko lang to na, ma'am, na meron bang sa labas, no, ng ordinary investigators, meron pa ba, ma'am? Meron pa dito. Good afternoon po. Ako po si Milagrosa Cagente, 48 years old. Sumundo lang po ako. Wala pong nakausap. Nung pong time na nakita po yun, naghahanap po ako ng parang kakampi o masasabihan ng tulong. Kasi po dadating po yung isang kliyente ko na i-endorse ko na yung unit niya. Nahihiya ako dahil na-stranded ako, nakalapag na, nag-hysterical na ako na mawawalan ako ng trabaho, mawawalan ako ng kita. Parating na yung kliyente ko, pagbigyan nyo na ako. Sabi kong gano'n. Tapos ayaw nila ipagalaw yung bag. Sabi ko, walang gagalaw niyan. Hindi ko yan papayagan, akin yan. To this day, ma'am, may kumausap sa inyo Wala sa 4 na opisina? Wala po. So nakita mo, General Manager, Secretary, no? From our point of view of the media, parang press release lang yung iniimbestigahan. Kasi eto yung 4 na example, 5 ng here today. Hindi ko alam yung iba. General Balagtas, no? Parang lumalabas, despite this scandal, hindi nyo binago yung procedure. Can find. Ma'am Acosta, can you help me explain that? Diba? You get that point. Can you help us explain that so we can come to a solution? Para po sa kaalaman ni Secretary Abaya, resolusyon po ito ng Piskal ng Pasay, si Piskal Michael Vito Cruz. Dinismiss po niya for lack of probable cause ang isinampa ng ABSICOM laban kay Joby Nobleza. Ang reason din, no animus possidendi. Isa po to, dated November 10. Ito pa po, approved po ng City Prosecutor na si Nolasco Fernandez Jr. Pagkatapos po may pangalawa pa, yung kaso po ni Nanay Antonina Agustin Rozaga, 71 years old. Ganon din po, si Piskal Nolasco Fernandez, City Prosecutor, mismo ang pumirma. Case filed by ABSICOM, dismissed for lack of probable cause. Isang bala lang din ang involved dito. Noong pong, ito po ang pinakauna na dinismiss November 9. Tapos kay Nanay Gloria Ortines, isinampa ng ABSICOM, PO1 Ballesteros, Galang, Abelia, Rosal, complainants. Ganon din. Mas mahaba po ito kasi sensational yung kay Nanay Gloria. Nasusulat din po dito,
In view of the foregoing, for lack of probable cause, the charge against Gloria Ortines Idumawal for violation of Section 28 of RA 10591 is hereby dismissed November 11. Signed by Senior State City Prosecutor Willie Chan. Approved by the City Prosecutor Nolasco Fernandez. In other words, ma'am, if Nanay Gloria went to the airport tonight, may nahanap na isang bala. Yung investigador sinabi, 21 years kang OFW, never nagka-problema, galing kang Lawag. We do not believe na dala mo to. We will not file a case. Pwede po yun. Pwede po yun. Kasi kahapon nga, yung magaling nating colonel ng ABSICOM, nag-motion po ako. Motion to dismiss the case. Do not forward the case to the prosecutor. OFW, pupuntang Taiwan, 2. Mawawala ng trabaho, balik-balik. Eh, bakit mo kakasuhan pa? Ito, release from custody, pirmado ni Police Senior Superintendent Adolfo B. Samala Jr. Upon motion for outright dismissal and release from custody by the Chief Public Attorney of the Philippines, Persida Rueda Acosta, on the ground of no intent to possess animus possidendi on the part of the intercepted passenger Syke Moran Ibobos, the motion is hereby granted. Ayan, wherefore, quote and quote, nirelease po sa OWA siya. 2 po ito. Kaya pong gawin kung gusto. Mr. Senator. Last point, Mr. Secretary, please study that. I was hoping, di ba, na you can just reconvene that committee. Mr. Chairman. I just want to clarify, Justice Acosta, yung sinasabi niyong People versus Fajardo Supreme Court case, kasi maliwanag, pagka-amulet, wala yung, di ba, there are four elements to a bullet. Any one among the 4. Oh, kung amulet, walang problema yon. Opo, mas pinakaluma pa po, pero itong controlling decision, yung People versus Placido Mesa, 84 OG 687. Yeah, pero ano sinasabi doon? Pag live ammo, pero walang intent to possess, please, paliwanag niyo po. Kahit po live ammo, walang intent to possess as an ammunition, sabihin, hindi pananakit, hindi pamamaril, wala pong criminal walang liability. Criminal liability. Opo. And according to Article 8 of the Civil Code, the Supreme Court decisions form part of the law of the land. Am I correct? Po. Napakatama po niyan. So, Secretary Abaya, please be guided accordingly in making your decision as to that committee. That even if it's a live ammo, according to Justice Acosta, kahit na live siya, pagka walang intent to possess as an ammunition or to hurt, to sasaktan o papuputukin. To possess as an ammunition or to intend to use Opo. to hurt somebody. Opo. Wala criminal yun, liability. no criminal liability. Kahit baril pa nga po yan meron ngang isang desisyon na ginamit natin mga piskal, parang pinagawa lang niya, parang tagagawa siya ng baril, taga-repair, dala niya, nahuli siya, pinawalang sala po siya. Dahil wala siyang intent to possess. Yung gunsmith ang tawag doon. Opo. Senator Recto. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I will just try to be very brief. Many of the issues have been covered already. Ang mahalaga ngayon siguro, mahinto lang muna ito. At later on, mahuli yung mga nagtatanim ng bala. No? Palagay ko, hindi na dapat natin pag-isipan pa kung nangyayari ba talaga to. No? Kagabi lang, meron nang umamin sa telebisyon. Isang nagtatrabaho sa airport. Are you familiar, General Manager? There was a news item last night na nagsasabi na dating empleyado ng airport. Are you familiar with this? No, Your Honor. I just heard the news that he was a former employee of OTS. Correct. And at inaamin na meron talaga. Yes, how I wish that. Yes, Your Honor. How I wish he would come out. If he's afraid, maybe he could apply to the Witness Protection Program. Yes. But until he comes out, then his face is just. Yeah. So ulitin ko lang Number 1, ang mahalaga dito, mahinto ito, makulong, mahuli yung mga nagtatanim ng bala kung sakasakali, no? Pangatlo, hindi lang naman yan yung extortion activity, marami pang iba. Marami nagrereklamo sa aming tanggapan. Kaya ako nga final to, September pa lang maraming nababasa tayo sa mga pahayagan, sa social media. 70%, according to this, 70% of all OFWs going to Dubai, kinikikilan sa airport din At marami pang iba. Now, having said that,
What can be done para immediately mahinto yan? Secretary, napag-usapan na ba ninyo among yourselves what can be done immediately? Because I heard you earlier say that since we're discussing the 2016 budget, nabanggit ninyo na let's carve out some money for this. Eh, napakatagal pa nun. The budget will be discussed next week, week after next, January pa implementation nun. And, you know, I looked at all the resources available, let's say to CAAP. CAAP's net profit last year was 2.4 billion. They do have 15.8 billion today in current assets. Kalahati nito cash. UMIA, ang net profit last year, 3.5 billion. May intelligence fund pa kayo ng 12 million. Ang current assets ninyo, 12.8 billion. Tapos 90 lang yung CCTV cameras ninyo na hindi pa maliwanag. OTS, may surplus ng 604 million. Meron kayong cash na 814 million. TIESA, meron net profit na 1.4 billion. Meron current assets na 7.5 billion. I-total ko lahat ito. Ang current assets ninyo, 35 billion eh. Saan kinukuha to? Kinukuha to sa travel tax collection, sa toll and terminal fees na bayad ng mga pasahero, bayad ng OFW. Ang dami-daming pera doon, hindi na kailangan i-carve out. Ano ba naman, kaya nga nanawagan na rin ako, maglagay na doon ng Presidential Help Desk. Why can't we have now an office there? General Manager, ang dami niyong pera eh. Maglagay na tayo ng help desk bukas. Bakit sa Enero? Bakit sa Pebrero? Bakit pag-iisipan pa? Araw-araw nakikita natin sa social media, sa television, yung mga pasahero, binabalot lahat ng gamit nila. Takot na takot sumakay. Takot na takot pumunta sa airport. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung anong gagawin natin. Why don't we immediately put a help desk there? Maglagay tayo ng PAO lawyer doon kaagad. Yan ba pwede na? Pwede, Your Honor. So kailan? Bukas? Yeah, kung available po yung PAO, we will put up the desk tomorrow. Sir, kulang kami. 250 items pending pa sa DBM, hindi pa ma-approve. Na-approve nyo yung PAO law, kailangan 1 court, 1 PAO. 3,000 yung ng courts. budget ang pag-usapan natin 3,000 ng courts, tapos 1.5 lang kami. Create ng courts, hindi naman nagdadagdag ng PAO. Pero palagay ko siguro siguro naman isa, dalawa, kaya po sir yan. Kaya na yan, Kaya di ba? yan. Kaya lang, huwag sana maharas yung PAO lawyer doon. Baka sila naman namatam na ng bala. Di bali, abogado naman sila eh. Sir, yung ano pala sir, excuse me sir, some point pwede sir. Kasi kahina pa yung may bitin, yung sinabi ni sir. Madami pong desisyon ng Korte Suprema. Tama, malum prohibitum ang illegal possession. Pero sinasabi ng Korte, essential for conviction ang animus possidendi. Sinasabi ni Senator Cayetano. Hindi na po kailangan pag-aralan to ng kahit sinong abogado, kahit law students, alam po ito. Kaya pwede pong immediate ruling po dito nang kinaukulan sa ninyo po, Sir Honrado. Dati naman kayo military. Dapat alam po natin ito. Thank you very much. Thank you for that information as well. So maliwanag, pwede tayo maglagay immediately ng help desk. Yes, Your Honor. Okay? Para na rin sa mga reklamo ng iba, hindi lang tanimbala. Halimbawa, may kumikikil na immigration officer. Halimbawa, may pasahero dumating, pinipilit isakay sa ganitong sasakyan na walang resibo, walang metro, walang kung ano-ano. Maraming kalokohan tayong alam sa airport eh. Di ba? So pwede yun. A complaint desk, a help desk. Yes, Your Honor. Immediate. So thank you for that, Mr. Chairman. Thank you for the opportunity. And thank you to our resource person. Salamat po sa inyo. Thank you, Senator Recto. So, moving forward, as Senator Recto said, no? Number one, gentlemen, do we agree that there will be a help desk? We will put up a help desk? Do we have your commitment there? Yes, Mr. Your Honor. Secretary? Okay. Number two, specifically sa ABSECOM, but to everybody, yung to have more empathy and to have more sympathy for our OFWs, lalong-lalo na sa ABSECOM, a reorientation seminar for your personnel
on the mga karapatan ng mga pag merong dinala sa kanila, dapat sila i-inform yung mga tao kung anong mga karapatan nila. At kung walang abogado, kukuha kayo sa PAW. Commitment po ba yun? Commitment tayo, Your Honor. So hindi na tayo makakaranas ng sitwasyon na merong nahulihan at walang abogado at napabayaan na walang abogado at pinipuwersang pirmahan kung ano-ano mang papel. Do we have your commitment on that? Yes, Your Honor. Okay. Justice Acosta, you also heard the commitment. So, and lastly, Secretary Abaya, you agreed to study the matter as to that committee na magpapasya kung sakasakaling you find it fit, magpapasya na hindi na mag-file ng kaso para nang sa ganun, hindi na maperwisyo yung ibang mga OFWs na clearly walang intent to possess or intent to use the bullet. Like if you take a look at all these victims, I'm sure you can tell easily that they had no intent to possess, assuming without admitting that they had the bullets really in their luggages. So the situation, and people are demanding fast solutions to this problem, Secretary Abaya, and you have agreed to study the matter and to report your decision to this committee. But I think because people want quick solutions, people are afraid. People go to the airport in fear. We need a deadline as to your decision. When do you think, Mr. Secretary? You know, everybody that you will consult are almost here. They're all here. Department of Justice is here, NBI is here, ABSICOM. You can consult them. How long do you need, sir? Within a week's time, Your Honor. Within a week. And then within that week, we will get a decision. Yes, Your Honor. We have your commitment on that. Yes, Your Honor. Thank you very much. Justice Acosta, yes? Sir, one point. Nagtataka po ako bakit nagwa-wonder ang ABSICOM kung i-dismiss nila outright, baka sila mademanda. Dito po sa kaso ng illegal possession, ay wala pong private offended party. Kaya kung minsan naaabuso po ang batas na ito. Wala pong private complainant. Ang complainant po ay police mismo. Ang affiant OTS mismo. Bakit po sila matatakot mag-dismiss outright? Bakit, sorry sir, Secretary, kaibigan po kita. Bakit po kailangan pa ng 1 linggo? Ibig sabihin 1 linggo pa kami magpapalaya ng mga ikukulong dahil sa caliber 22 na napakaliit? Kailangan po ng immediate action dito. Naghihintay ang buong mundo. Global na po ito. Kahit po ang mga foreign news, nilalabas na po itong issue na to. Yung MBI po, lawyer po ba siya? Ang taga-MBI? Justice Acosta, you made your point. Pasensya na po, sir, pero APEC na po parating ng APEC, kailangan pong masolusunan to. Kayo na po ang sugunan Diyos, kayong mga senador, para matuldukan na to. Yes, pasensya na po. Mr. Chairman, Senator Cayetano. just one statement. I think the point of Justice Acosta is it is not true that we are helpless. We refuse to help. No? The people before us, it is within your power to come up with a system to interpret the law, no? Not have discretion to prevent all of this. Na hindi na sila naghintay sa selda, hindi makaalis, no? So we are not helpless. That's why may I just agree with the chairman in giving a deadline, no? Whether it's 5 days, 3 days, because this fear in the airport cannot go on, Mr. Chair. Okay. Attorney Farolan, you really want to speak? I would have wanted to comment on something, but I'll just seek the help of the committee regarding the matter, sir. And now they're the ones investigating themselves, and we have seen it on the media, and that is what we fear. They're the ones investigating themselves when they have already issued
prejudicial statements regarding the victim, well, the people involved, and which we also call that if it is possible for the committee, if the committee can already deputize the NBI also to act as its special arm to secure some of the evidence which are critical and which are still in the jurisdiction of these three agencies and which could affect the investigation, Your Honor. Sino ba ang pag may nakasuhan, sino ba yung may custody ng evidence? Yung ABSECOM ba? Habang ABSECOM Group? Yes, Your Honor. Okay. Department of Justice, do you have there's a witness protection program, so do you have a evidence protection program of some sorts? Thank you, Mr. Chairman. Just to address the concerns of Attorney Farolan, please know that the Department of Justice will work very closely with you. Your request for the NBI to be on top of it, we will work on that immediately right after this session, and let us exchange numbers so that whatever actions we do, whatever other recommendations you have or proposals you have, we can already move on them immediately. Mr. Chair, just on that point kay Attorney Caparas. Attorney Caparas, pag may nag-iimbestiga katulad ng NBI at meron hindi nag-cooperate, halimbawa hindi binigay yung CCTV footage, hindi ba obstruction of justice yon? That is correct, sir. Okay. Kasi tayo lang ata yung bansa, yung nag-iimbestiga, nakikiusap pa na bigyan siya ng kopya. I'm not just talking about this investigation, sir, and to be fair sa NBI, and to be fair to Secretary Abaya, he said here, pupukpukin niya yung membro ng department to give it to you. Pero sa ibang bansa, pag sinabi, alimbawa, FBI, sinabi ng FBI, bigay mo yan at hindi mo binigay, may obstruction of justice kagad na kaso yan. Kaya, takot sila na pagdili-dali. Pero nakailang investigasyon na ako dito, kami ni Senator Ginggona, magkasama pa kami sa House, si Senator Recto, kung sino yung nag-iimbestiga, nagsusumbong sa amin dito na yung isang ahensya, hindi binibigay yung kailangan nila. So sir, under naman kayo ng DOJ, maybe the DOJ can give some guidance, bigyan nyo ng 72 hours, bigay nyo sa amin yung video. Kung hindi, kaso na kaagad yun, obstruction, whether they're involved or not. Kasi nadidelay po yung investigasyon eh. And we saw this in many cases. Kung may duda po kayo, NBI, sir, sa nire-recycle ba yung bala, isupina nyo yung bala, tignan nyo kung talagang in-itemize nila. The good general will cooperate with you. Pero pag hindi nyo sinupina yan, hindi nyo kinuha yan, paano nyo i-obstruction of justice? Don't ask nicely. You're investigating, demand it from them, sir. Yes, sir. Actually, there is a pending request for them to submit the inventory of all AMOs in their custody pertaining to the cases they filed before the prosecutor's Gaano office. katagal na yan, sir, yung request? Last week, sir, we started the investigation November 3, I think November 4. Oh, katulad nun, sir, Attorney Baltas, General, no? How long would it take for, di ba, yung inventory naman, SOP yun eh. Meron na yun eh. So, 24, 48 hours. If November 4, November, ano ba ngayon? 11, 12, 8 days. So, I don't want to cast aspersions, pero a dirty mind will say, the longer it takes for you to give it, mag-iisip yung mga tao na baka naman, di ba? May nangyayari. Pero kung halimbawa, pag-request sa inyo, the next day, nasa kanila na, edi it's even evidence na napaka-organized nung inyong inventory and everything. I think you get the point, Mr. Chair, and I hope the committee can assist there. I'm not saying anything happened, General. I'm saying impressions, di ba? We will comply on that, Your Honor. Pero, General, ang point ko nga, Mr. Secretary, no? Hindi ba pwede pag may investigasyon, may request? Automatic. If they have it naman, the same day or the next day, because kaya ang media mainit sa atin eh, because okay, there was a request, hindi na follow up, but that was 8 days ago. There was a request for the CCTV. Okay, sir, baka may concern kayo o wala doon. Diba? But you could have gotten the NBI, para makita nyo hindi din doktor, panuorin nyo dito. Pero hindi pa namin mabigay because there's a problem. I think you get our point. But we should put we should time bar all of this para nga walang magsabi na hindi tayo seryoso sa investigasyon natin dito. Let's raise the bar of how we investigate
all of this in our country. No? Okay. Yes, Ms. Ople. Kasi po, next week, busy na naman po lahat. Si Nanay Gloria po, sasamahan namin ni Attorney Spacky sa Hong Kong ngayong Sabado para makiusap sa kanyang employer para may trabaho po siya. Wala pa po ako narinig maski sino man sa ating mga kasama sa executive branch. Kung may regret mo man lang po ba, meron po bang pabaon man lang na humihingi ng dispensa sa isang OFW na halata naman pong inosente? Wala po bang magpapabaon man lang ng sorry sa inyo kay Nanay Gloria? Dahil hindi po natin alam, baka hindi po namin alam talaga kung may trabaho pa siya o wala sa Hong Kong. At hindi naman po niya kagagawan to. Mr. Chairman, Secretary Abayo? From the very start, nung nagsalita ako, naniniwala ko wala pong kasalanan si Nanay Gloria at iba pang mga bisita ho natin dito. Dahil, yun lang po, dahil lang sa I suppose, Secretary, is it something you want written so that they can present it to the employer? So that, ganun po ba, Ms. Ople? I think after all that has happened, I think even if she's not asking for it, I mean, lahat po ito nalathala na eh. And Yes. in the course of her career, she needs something then to show na the government made a mistake. And she's owed that because she's completely innocent. Yes, yes. Mr. So Secretary? I do agree. I could write a letter right now, craft it, give it. She could bring it with her. I could personally make a call to her employee. If I could get the number, I'll call the employee. That obviously there are certain lapses and pagkukulang ng ating pamahalaan. Whatever Nanay Gloria would request me to do, I'll do. Okay, there you have it. You heard it, ma'am. Mr. Chair. Yes, Mr. Secretary. Just wanna just a reaction to Attorney Farolan's statement. I don't think I've heard. I'm not always tuning into the media or in the news. I don't think any of our agencies ever said there are no crooked people in our agencies. I mean, just you could see there are 12 people being investigated under ABSE Group. We have taken out 65 people. We have 12 people being investigated as well. Wala akong nagmamalinis dito, and we assure all our OFWs listening that hindi ko kaming mag-atubili. There's no reservation to file cases against airing personnel or terminate them from work, Your Honor. Okay, that being said, well noted. The hour is late. Anyway, we have achieved something, and we will await the findings, the decision of Secretary Zabaya's study within a week, no, Secretary? Yes. Yes, Your Honor. Okay. So again, thank you to the agencies for coming. Thank you. Maraming salamat sa mga resource persons, lalong-lalo na yung mga nabiktima. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. To the White family, thank you so much for coming, and we will make sure that the ordeal that you're going through will be ending shortly. Thank you, everyone. Until further notice, this hearing is adjourned.